Pero sa laki ng premyo sa 20 pesos na taya, ano yun? Kasi nga, yung iba maramihan ko tumaya, ganun po, ano? Yun pong sa online, medyo may limit po kasi ang GCash eh. So, magre-reload ka nang magre-reload dun. So, okay, opo. Mas limiting. PCSO General Manager Mel Robles. Ayan, sinagot lahat ng mga aligasyon. Yung mga aligasyon sa kanya regarding dyan sa di umano'y dayaan o edit o ano pa mang mga katanungan dyan sa PCSO patungkol dyan sa mga tumatama ng loto. Ayan, panoorin natin kung paano niya sinagot lahat ng mga katanungan sa kanya. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink. SO, si Sir GM Mel Robles. GM, good morning po. Ay, good morning sa inyo, DJ. Magandang umaga. GM, salamat po. Umaga. Magandang umaga. Salamat po sa pagpapaunlak dito po sa ating panayam. Sir, ito nga pong nag-viral na litrato nitong babae na nanalo dito sa loto. Kumpirmahin lang natin, ano pong napanalunan nito at magkano? The figure escapes me, no? Less than 100 yan. I'm not sure, I have to review. Anyway, she won medyo malaki rin naman, 28 yata, no? Well, anyway, the message is, you have to conceal the identity, including the clothing. And in fact, somebody are taking issue of the calendar. Because it was taken December 28 talaga. Pero hindi naman ang posting yan real time. Late post lagi. Again, to protect the identity ng tao. Kunyari, makilala nga sila, uy, parang sa ganito, nakita ko kanina. So, these are all tactics to cover the identity. Kasi sinasabi natin, inedit, parang it gives a bad connotation. Hindi po. We are concealing the identity in accordance to the law na huwag din naman i-expose lang si private person yan. And worse, baka may mangyari pang masama sa kanya kasi nalaman na nanalo siya. No? So all these are activities na ginagawa namin to conceal. Kasi ito yung dilemma namin. We have to show the public na may nanalo. Pero we have also a responsibility to the winner na protektahan din naman siya. So ganyan lang ho talaga. There's nothing wrong with the inedit yun because it is meant to conceal the identity. Oo. Sir, ito pong winner na ito, base sa mga balita, 642 Super Lotto winner siya, 43 million pesos ang nakuha niya pong premyo. Sabi nyo nga, late posting kayo sa inyong mga social media accounts. Yeah. Yung picture taken last December 28 pa at late nyo po ito pinopost para din sa seguridad nung nananalo. Sa mga previous winners po ba natin, ginagawa rin natin itong pag-edit or was this the first time na nag-edit po tayo ng litrato? Well, just tinatakpan namin, no? Tinatakpan yung mukha, yung pag-e-edit, kasi nga may nagreklamo sa amin yung damit niya, sa favorite clothes nyo. Whatever it is, whether edited or takpan, whatever, ang importante, you conceal the deliberate identity. To conceal the identity. In fact, alam mo, I really cannot fathom what's the big deal? Kasi we met the objective of covering the identity. Yan naman talaga. Kung kunyari, itanong ko, DJ, pag nanalo ka ng ganyang kalaki, would you like the people to know na nanalo ka ng ganyang kalaki? Diba? Diba? Put yourselves in their shoes. Ayaw mo rin kasi delikado, maraming pwede mangyari. Diba? At the minimum, ayaw mong guluhin ka ng mga biglang kamag-anak mo. Diba? So, ganun ang sistema dyan. There is really nothing wrong with concealing the identity for the benefit nung nanalo. Paprotektahan ng security niya. Kasi sabi, inedit. Ano naman kung inedit? Siyempre, di ba? We're always putting malice when there is none. Poor editing that is, okay. Pero we were successful in our objective. Yun ba kasi pagkakaan ng edit yan eh. Kung ito ay art
contest at pangit ang editing namin, hindi wala. May problema talaga. Oo. Sir, balikan lang natin yung sinabi ninyong what's the big deal behind the editing, po. Siguro ang ilan kasi sa mga nababasa din nating komento, and even kahapon po sa Senate hearing, kaharap niyo po yung ilang mga senador, sinabi rin ni Senator Raffy Tulfo na ang reason talaga behind this, aside from the edited picture, ay parang napapansin ng mga tao ngayon na parang yung mga parang ang dali manalo sa mga super loto ngayon sunod-sunod. Alam nyo, it is a game of chance. Kung kung ako lang personally, sana umabot ng hanggang December yan para malaki talaga, no? But this is a game of chance. Kaya nga malaki ang premyo nito, eh. If you can predict this, ikaw na. Kung kaya mong ma-predict yan, you get the jackpot prize. Again, you are putting something na kala mo regular na nangyayari. You cannot. And I'm inviting anyone who thinks otherwise, punta kayo sa amin. Open niya kung gusto nyo, text me, panonoorin ko kayo ng draw, and tingnan nyo kung kayang i-rig yan, no? Malinaw dapat dito, in a game of chance, nobody controls. Kaya nga, malaki ang premium, di ba? So, kayo po... We have to disabuse ourselves. Lagi nangyayari dyan without even an iota of evidence, di ba? Okay. Kailangan, again, may presumption of regularity dyan. Hanggat wala kayo ma-point out, having frequent winners is not an indication na merong nangyayaring masama. Meron din naman time na ang tagal-tagal walang nananalo. What do you call that? Di ba? Meron time na maraming nananalo, like yung 433. Merong isa lang, merong multiple. Because this is a game of chance. GM siguro. Good morning po, GM. GM siguro ho naman, yung hugot dito ng iba doon sa sinasabi ho ninyo na ano bang big deal dito? Kasi pag sinama ho natin yung iba, sabi nga ninyo, wala nang iniisip kung hindi magduda, tapos samahan pa ng edited photo. So siguro ho naman may yung iba na nagdududa, lalong nagdududa. Kaya po maganda nga itong ating talakayan para lang ho natin maipaliwanag nga na ito pong pangyayaring ito, inaamin nyo ho naman, inedit po ito, hindi lang maganda yung editing, pero meron kayong mga kinakailangan pong sundin na mga panuntunan. Klaro po yun. Di ho ba? Opo. Sige, so kumbaga, yung mga nagdududa dito, lalo pa nagduda dahil doon sa edited photo, nakita nyo na, di ba? Nakita nyo na. So anyway, so moving forward, ano ho ang balak nyo nang gawin ngayon? Kapag po may winner na maselan sa damit, etc., para lang patunayan na talaga may tumanggap ng cheque? Ewan ko, iisip ko kung paggamitan ng PPE kasi pag ginamitan mo naman ng regular na damit yan, baka ayaw niya rin, sabi niya madumi, ganyan. But this I have to share this. Sa ibang bansa nga, alam niyo, medyo hindi ako boto na pinagsusuot ng damit ng mascot. Tignan niyo sa sa Google, paano nila ginagawa sa China. Damit ng mascot pinagsusuot, no? Para kung talaga. Ayoko naman yung parang wala naman dignity yung di ba? Parang kalokohan na naman, no? So I think we will have to devise ways. Iisip ko akong PPE, di ba? Para disposable na lang. Basta anything to conceal the identity. Siguro we'll discuss that kung anong maganda. Pwede mang bigyan ng PPE, di ba? Kasi kung pagagamit ko yung paulit-ulit na damit, baka naman ayaw sa kung sinusumot yan, di ba? I'll discuss it. Thank you for the suggestion. Opo. Para magkaroon na ho tayo ng standard, no? sa mga winner. Wag niyo lang ho lalagyan ng letter P at kulay orange. Bakit din naman naka-t-shirt winner? Opo. Sige. Anyway, sir, ito hong malakihang pagpanalo nitong mga winners na ito sa premyo. Kumusta ang earnings ng PCSO dito? Yan po ang I failed to highlight kahapon. Napakaganda po ng income natin. It generated a lot of interest. Hindi pa nga lang po yung iloto dangan po na mahirap pa mag-download web application based yung yung pag-download pupunta ka sa website, no. Hinihintay sana namin yung app based na lang para mabilis. Pero ang nakikita mo, akala ko nga kahapon because of yung pagbabiral na yan, babagsak yung hindi maganda pa rin ho. So ibig sabihin yung tao, hindi naman po naniniwala kung anong mga insinuation, patuloy pa rin po naman nagpapasalamat ako sa Panginoon na ay salamat naman that the level-headed people prevail kasi hanggat wala naman pong ebidensya na ipapakita dyan, it's unfair. Marami po natutulungan ng PCSO, napakarami po. So to hit us doon sa very core nito ay unfair po sa mga nangangailangan ng tulong. At I am not playing to the gallery. Ito po ay totoo.
na sa dami po na natulungan ng PCSO, unfair din naman po sa nangangailangan pa ng tulong na you hit at this lalo at wala kayong ebidensya. O nga po. So to answer my question, Sir GM, so kasi po malalaki itong premyo vis-a-vis the earnings and the winnings. Kumusta po naman? Opo. Maganda po. Ang ratio sa winning, up po kami. Ibig sabihin, panalo po kami. Like for example, for December, I think we got about 1 billion more. And then itong run ng January, I think another billion more, no? Up yung aming, ano. So, in terms of, it was a good idea. Hindi nga lang po ginagawa kasi ng ibang GM noon na i-enhance yung jackpot. Ako po, nakita ko na meron po kami such thing as reserve fund. Price fund reserve to be exact. Yun yung ginamit namin ng board. Pwede pala ito. Imbis na ibayad na lang natin na dividendo, gamitin natin para lalo maging exciting games. Which happened. Yun nga ang kagandahan. Kasi po, ang lottery is always jackpot driven. Wala na ho kayong pag-uusapan. Gusto mo lumaki ang tayaan, lakihan mo yung jackpot. Wala na hong iba. And we have proven that. Okay. Kasi dati-rate, di ba, inot-inot ang paglaki ng premyo. Dahan-dahan. Habang walang tumatama, lumalaki. Di ba? Ngayon po kasi, ang unang tatamaan pa lang, malaki na kaagad eh. Dito ba? Okay. Sa bawat winner ho ba, GM, may kaukulang pong mga pagtatanong o anuman pong pag-aalam kung paano nila nakuha yung numero, may mga, kasi meron po, very slight, maliit lang ho na chit-chat lang po yun. Hindi naman po formal yun, tinatanong lang ho, pwede naman hindi sagutin, para kasi baka may kakaiba eh, magandang amusing story kung paano nanalo. Kasi po itong 690 million na premyo, meron pong, di ba, ito ho naman yate nalantid rin kahapon sa hearing na pwede kang malaki ang chance mo kung mag-invest ka ng maramihang taya. 30 million daw ang ininvest nitong taong ito para makuha yung winning combination dito po sa premyong 690 million. 698 po sa iloto po yan na panalunan. Sa iloto, oo. Well, kung tatayaan mo lahat ng odds, ang chances mo of winning ay malaki rin. Di ba? Pero ganyan naman po yan. It's an open market. Kung tayaan mo lahat, kaya lang, pag may nakasabay ka, may nakahati ka, yun ang risk mo dyan. Present, computing mo yung taxes pa. Di ba? Opo. It is nasa mananaya po yan kung magkano niya i-invest. Kapag ganun ho, kasi di ba ang beauty nga din po nga ng PCSO itong mga loto na yung mga pangkaraniwang mga mamamayan, di ba, magkaroon ng chance na maging milyonaryo, no? O magkaroon ng chance na yumaman at yung nga manalo po sa mga gantong loto. Pero kung ang kalaban mo mayaman na at may pera na, lalo pa silang yayaman kasi wala kang laban doon sa dami ng tinayaan ng kalaban mo na siya may malaking chance. Ang ginagawa naman po ng iba, nagbabakas-bakas. Spot po ang tawag dyan. Kahit po sa amin, sa office namin, kasi pwede naman ho kami tumaya at manalo rin ho. Nagbabakas-bakas po. So, hindi ko alam, pero hindi naman din masama yung mag-pot kasi alam naman natin lahat na mas maraming taya, mas maraming chance of winning. Kahit sa ibang bansa, ganyan ho talaga. Meron ho nagpapat. So, it's really dependent sa dami ng taya ho. Kasi ang hirap po. Remember, perishable ho itong lottery. Kung tamaan ka, mawawala yung malaki mong jackpot. So, you have to act quickly. Kaya kung magbabakas-bakas kayo, ay bilisan ninyo. Dahil baka wala na kayong, pag natamaan, wala na kayong pag-anuhan. So, mahirap din ang preparation. So, you really have to act quickly. Marami ho talaga dyan nagbabakas-bakas. So, kung sinasabi mo malaki ang taya, ay paano yung bakas-bakas to kasi? Opo. So, ito pong nanalo sa iloto na ito na 690 million. Anong profile ng taong nanalo dito? Hindi ko pa ho alam kasi as much as possible, I avoid yung iloto kasi may KYC talaga ho yan na kaya unlike yung lotong ticket, transferable ho yun Ito ho, talagang specific ho ito. So, yun nga hong hinihingi, they want doon sa Senate, they want the identity. I-take up ko po sa lawyers namin. Kung pwede naman, isumpina na lang nila kung gusto ho nila. Yan ho. Parang wag naman ho sa amin yung
ang burden Opo. ng pag-reveal ng identity niyan. Pero dito ho ba sa iLotto, kumbaga rules ninyo, hindi pa pwedeng ma-reveal yung pong pagkakakilanlan ng winner even in the executive session of the Senate, for example? Hindi pa pwede? I'll have to check kasi kung madali lang naman ho, isumpinan na lang nila kami para mas madali. Okay. Opo. Baka mas madali pa yun para wala ng question on our part. Saka baka magkaturoan pa, sinuro ng magano, isumpinan na lang. We will do it officially. Kasi itong inyong winner po, GM ng 43 million, itong babae no, na na-edit nga yung damit. Dito ho naman may profile siya kahit papaano, taga kung saan lugar, anong edad. Sa iLotto, ditong winner po ng 690 million, wala kayong nilalabas pa na profile ng winner? Wala lang. Ngayon lang po nanalo kasi yan eh. So, okay. Ngayon lang po, first time lang po nanalo yung iLotto ng jackpot. The very first time po. So are you going to release the profile of the winner here eventually? Yung home circumstances, pag na-interview po namin, I think talagang nilalabas namin yan to establish the credibility ng meron talagang nanalo. Kailangan din ho yan. Pero not to the point na extent na marireveal yung identity niya. Pero hindi pa nakapag-claim ito, GM? Ay, hindi pa ho. Okay. Meron pa nga from Quezon City, 300 million last year pa ba? O, ang tagal na ho, December pa. Hindi ho nag-claim eh. Okay, sige. So, depende ho sa strategy nila, sa timing nila, hindi ho natin malaman because they have 1 year to claim. Opo. GM, ano po ang taxation dito? Paano po ang usapin po ng taxes dito? 20% po. Happy na naman po ang BIR nito because pag malaking jackpot, malaki rin ho ang mabayarang buwis. 20%? Opo. Automatic po ba yun kukunin na ho ng gobyerno pag ibinigay yung premyo doon sa winner? Opo, dinideduct na po namin. Okay, opo. At kayo ba meron kayong mga programa para po sa ibang bansa na usually po hindi agad-agad kinukuha yung buong premyo? Ang tawag po dyan, Kated, yung annuity. Annuity ang tawag dyan, ini-installment nila kasi pag malaki talaga, over a period of 20 years, hinuhulugan nila. Tapos pag kukunin mo ng pre-discount mo, malaki rin ho ang bawas. Pag kunyari, ngayon gusto ko na cash. Sa PCSO po, wala po ngayon yan. Meron po kaming balak i-launch na Lotto Bilyonaryo na ang base price po niya ay 1 billion. Tapos siyempre, mag-snowball ho yun. Pero we're studying kung pwede namin i-adapt yung parang sa ibang bansa, yung annuity na tinatawag. Opo, kasi malaki rin ho. Opo. Ngayon po, mayroong insecurity ang mga Lotto outlet owners, operators ngayon because of this iLotto. Di ba? Opo, kasi nga kalaban nila ito. Yung sa iLotto, pipila ka pa. Pag malaki yung premyo, humahaba yung pila, di ho ba? At meron pa silang empleyado, meron silang mga makina, may office silang, meron silang pwestong uupahan. Sa iLotto, wala nang ganun at mas mabilis. So baka daw maging maging instinct na ho sila. Opo. Valid yung fears, pero the data shows na pag lumaki yung jackpot po, lahat po tumataya eh. Actually, yung iLotto pa nga natin, di pa nga ho nakaka-apekto kahit ang lalaki ng jackpot. Ang nakikinabang ho ngayon ay talaga ho, yung mga traditional over-the-counter outlet. No, lahat po yan, they have experienced at least 35% increase up to 55% increase. But matontuwa po sila now. Ang market po ng iLotto is like the market ng Jollibee online. No, pag umorder ka online, hindi naman po nagsasara yung restaurant. Meron po talagang tao na gusto niyang tumaya kasi lalo ang gaming, superstitious po ang tao eh. Hindi nga ho pipili sa kung saan-saan yan eh. Ganun lang ho sa lagi niyang binibilhan. So ganun po ang nature niya na nakikita ko. iLotto caters to a different different segment ng bettors. No? Magkano po ang minimum, magkano po ang bet sa iLotto at paano po yung age requirement dito? Ay, sa KYC po, at least 18 years old. And ang minimum bet po, 20 pesos pa rin po. Katulad din po nung nasa over-the-counter na terminal base. Ano ang technical capability po ng inyong system to make sure na ang tumataya po ay hindi minor de edad? Yung KYC ho namin, napakabagal nga po dahil manual po. Chinecheck po yan manually, mano-mano po.
Marami na rin po kami na disqualify. So, yun po ang aming inaasahan na yung manual checking, hindi po ito automated lang. Manual checking Paano po yung paano po yung kasi 'di ba nagkaroon ng issue diyan yung sa isabong, no? Na kung sino-sino na lang ho pwede ho talagang tumaya dito and then wala na pong pananggalang. Sa inyo po paano mano-mano kinakailangan muna makita live yung mukha nung tumataya? Yung ang nagche-check po, tao po. Pag nag-submit ka, tao po ang magche-check ng documents po like ID, titignan ho talaga nila. Hindi nga lang ang iniiwasan namin yung sa national ID, yung ginamitan ng unggoy, di ba, nakapag-register. Yan yung iniiwasan natin. So, paano pong tao, daang libo itong tumataya, di ba? Opo, dinadamihan na lang po yung mga KYC attendants po. Marami ho talaga. Kaya ang bagal ho kung makita nyo, mabagal ho talaga. Kami naman, we would rather have a slow process than makalusot kasi yun talaga ang commitment natin. Opo. Di ho ba, GM, dito po ang pamamaraan magkakabit ka ng application sa iyong smartphone? Opo. Sige. So, you will subscribe doon sa application na iyon and then ito na yung access mo makataya sa iLotto. And then kapag tumaya ka doon, hindi kayo gumagamit ng AI kung hindi mismong tao na bawat pumapasok at tumataya, iisa-isahin nila ang pagsusuri kung talagang ito'y hindi minor de edad? Doon pang KYC po. Opo, isa-isa pong tao yun ang nag-check. That's very interesting, ha? Pero tedious medyo talagang tedious pero wala akong way. Waste talagang matakaw sa oras, matakaw sa manpower, pero wala akong tayong choice Opo. So far po, ilan po ang latest na record niyo na tumaya o merong mobile application po ng ilot? Last count, mga 120,000 pa lang po. Ang last count po, I'll have to check the update. Pero sa laki ng premyo, sa 20 pesos na taya, ano yun? Kasi nga, yung iba maramihan ko tumaya, ganun po, ano? Yun pong sa online, medyo may limit po kasi ang GCash So, magre-reload ka ng magre-reload doon pa. So, okay, opo. Mas limiting ang online. Unlike sa over the counter, pwede ho yung sinasabi kong magbakas-bakas sila, depende sa kanila. Pwede kung as long as kayang matanggap ng machine physically, pwede ho yun. Opo. Ang iLotto, ang pagtaya is online, pero ang bola nito, actual na bola ho na napapanood sa television. Pareho po. Tama po. Okay, sige. So, ito hong, gaano kalaki ang investment dito? Ito ba'y outsource na, ninyo, kinuha to operate iLotto? Wala hong cost sa PCSO yan. In fact, test period pa lang po ito. 1 year pag gumagana yan, ipo-purchase ho ng PCSO yan. Kapag yung technology. Kapag it's working, ipo-purchase yan. Nasa 1 year period pa po sila ngayon. So kung makita natin na maganda and effective naman, maganda naman ho para sa PCSO, then we will procure po yung buong system. Pero right now, wala hong cost sa PCSO. Sino ho ang nag-ooperate? Anong kumpanya ho operator nito? POSC, Pacific Online po. Meron bang attempts to hack this system? Wala pa naman po kaming na monitor. Wala pa naman. Okay, sige. So GM kami kami laging tatawag sa inyo para makibalita po, ha? Please. Wala akong pinakamaganda pang combat sa kung mga misinformation at kundi ho is really to tell the people straight what it is. At maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Opo. Sige po. Salamat po sa inyo, GML Robles. Thank you. Salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you. Ang General Manager po ng PCSO, yung kanyang binabanggit ay hindi po KFC, KYC. Nakakala mo, KFC, nagugutom ka, Chacha. Medyo, nung nabanggit yun. Pero KYC is? Yung sinasabi niya kanina. Ano yung KYC? KYC, ang naalala ko, yung Pacific Online. POC. Know your customer, no? KYC, know your customer. Yung sinasabi niya, hindi po, bawat tumataya dyan, KYC, know your customer. Sabi ko, di ba, mukhang matrabaho yun. Kung daan-daan libo itong tumataya, iisa-isahin mo, kung live ito, show us your ID, and then picture ka, etc. Right? Ano ho ito
work in progress, testing pa lang daw ho ito. Itong iLotto, pero malaki-laki itong premyo, baby girl. Oy, ha? pero tinututulan yan ng mga senador. Kahapon dun sa hearing na pag-usapan yan. Hindi ko ho alam kung ano ho ang kanilang dahilan ng pagtutol, pero ako mismo, ang pagtutol ko lang kasi dito, parang sa isabong din. Oo, na kapag inilagay mo na ang sugal, mawalang galang lang, game of chance po ito eh. Sugal po ito eh. So, ito ho naman kanya-kanyang desisyon. Pero kapag yung sugal, inilagay mo na mismo diyan sa mga kamay ng tao, di ba? Parang kumbaga sa sabong, yung traditional na sabong, pupuntahan mo sa sabungan. Mag-e-effort ka doon. Pero kung yung sabong ilalagay mo sa telepono ng mga may telepono, ibang usapan na yon, di ba? Inilalapit